Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Fun Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Husky versus Cripply sa flip top. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa flip top. Shoutout nga pala kay Husky, shoutout kay Cripply, shoutout sa flip top sa buong staff, at shoutout kay Enigma. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested to ni Aboyos Nen. Sabi niya, Idol Husky versus Cripply, salamat. Yun. Tapos, ano pa ba? Tingnan natin kung may nagpapashoutout si Mami Ses F6M Ses Colantes. Tapos, nagpapashoutout. Nag-comment din para si Erwin Pangan. Sama ako, Boss Plan, sa pagnood ka ng live para maka-experience ng live. Salamat. Subukan natin. Pag nakauwi ako talaga, manonood tayo ng flip top. Live talaga. Top 5 MCs mo na ngayon, Idol. Top 5 MCs ko ngayon. Sabi ni Caditore, sabi niya, anong top 5 MC ko? Probably si number 1, Tipsy D. Pangalawa siguro si Romano. Yun. Tapos nung napanood ko si Fukuda, napasok na si Fukuda. Tapos pang-apat siguro base to sa ano ko guys, yung panlasa ko sa laban. I mean, magaling si Mot, pati si Six Thread, pero yun yung mga napupusuan ko eh. Tsaka sino pa ba? Ano ako maisip na ano sa tingin kong malalagay ko sana si Sak eh. Siguro malalagay ko si Lip Cram siguro. Si Lip Cram o kaya si Poison 4 and 5. Depende guys, pero sa totoo lang ang hirap eh. Top 3 siguro muna. Top 3 ko siguro si Tipsy D, tapos si Romano, tapos si Fukuda. Base sa napapanood ko. Pero pwede kong ilagay si Six Threat at saka si Mot sa top 5. Pero parang meron kasing hindi pwedeng maalis din kasi si Sak Maestro pag siya talaga eh, naka God mode siya eh. Pero yun yung nakikita ko guys. Sino pa ba? Kung may nakalimutan naman ako guys, hindi ko alam guys. Magaling din si GL eh, kaya lang meron kasing basta guys, malaman ninyo, parang madaling mahanapan ng butas. Yung mga bagay na sa tingin ko na master na nila yung style nila. Tipsy D tsaka si Romano na master nila yung style nila talaga. Kumbaga kahit saan mo tingnan, na master na nila. Si Sinyo almost nung huli niyang laban, narinig ko yung banat ni Tipsy D. Yung style niya na ganun, parang nakuha niyo kay Tipsy D. Kaya sa tingin ko si Sinyo pwede kong may pasok sa top 5 ko pa din. Kaya lang syempre nag-aagawan na si Six Threat, si Mot, Sinyo, Sak Maestro, ang hirap na nun guys. Meron akong favorites na artist, pero kung sa top 5 talaga na na napupusuan ko, pwede kong meron talagang favorito guys eh. May cognitive bias din talaga ako guys eh. So ganun pa man guys, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko inaatake mga paborito yung artist, dito tayo para mag-react. Patnubay ng magulang ang kailangan, at kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. At ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer yung California, manood yung engineering at the same time. I'm master hypnotherapist, I'm an NLP, master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip top Husky versus Cripply. Tapusin niyo yung video sa description, nandun yung personal ng channel ko kung gusto niyo, kung marinig, kumanta o mag-rap, para makita niyo kung may credits ba ako. Tignan natin. Let's go! Hey! Woo! Nagagalingan din ako kay Looney, kaya lang sa tingin ko na pag-iwanan na si Looney sa panahon ngayon. I mean, naabangan siya, but I mean, Sinyo is too much for Looney now. Even Tipsy D. Tuloy natin. AM Films. Pinadala para masaya. Nagdili naman ikaw pagkahawak ka sa ibalika. Tuturi ka rin sa akin, palasyo palagi safe. Sa aking tabi, na silang dating.
sinabing Vuelta Balentong, talagang madaming bumabalik na mga magagaling na malulupit. Bumabalentong yung event, mga ganon, yung mga comeback na mga bigatin, mga importanteng laban. Kung paano nila talaga bring up yung gabing to o yung event na to, sobrang nakaka-pressure siya. So medyo iba yung pakiramdam. Parang laban to ni Emar Industria versus Ed Luke. Ba't sinabi ni Husky yan? Kababalik lang ba ni Husky? Naku, tatamaan siya dito. Minsan makikita mo na kagad yung, kung ready ba talaga yung artist eh. Sinabi ni Husky para daw siya kinakabahan, so tagalit siya pag ganyan. Talagang seryosong laban to. De, joke lang. Tingin ko masayang laban to. Gusto kong pasolidin yung gabi na to. Gusto ko kayong pasahin lahat. Galing mag-experiment si Husky ng mga kaya niya magseryoso, kaya niya magpatawa. Iba yung humor ni Husky, bilib ako sa humor ni Husky. Parang pag napapanood ko siya, tapos nagjo-joke siya, parang yung mga vibe pang 2010. Ganon. Ayan si Cribley talagang pagdating sa confidence sa stage presence, tsaka very well-rounded talaga. Napaka hirap butasan. Kinompromise ko talaga yung trabaho ko, di ako pumapasok 2 days to 3 days. Seryoso yun, para makapaganda lang ng maayos. Kasi mas mahal ko to eh. Tangina ng mga boss ko. Yun, syempre alam kong bumiyahe ka pa ng malayo at so ikaw isa ka sa mainit na MCs na nagbabalik ngayon. Good luck sa atin. Galingan natin. Syempre. Yun. Husky, kita-kits tayo mamaya. Galingan mo. Ikaw lang basta kita-kits lang. Yeah. Ilang minuto ba po? 37 minutes. Sa Sabado na pala, no? Yung susunod na Sabado na pala yung Pakusganay 8. November 16. Ngayon pala yun. November 16 na ngayon eh. Good luck nga pala kay JR0. Kasi nakita ko siya nag-live eh. Vuelta Balentong 11, nandito pa rin. Metro 10 Pasig, pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito ngayon. Flip top, magigay para sa sarili nyo at para sa atin lahat to. Shoutout sa Hypebeat, shoutout sa Boss Benji, shoutout sa High Minds, shoutout sa Omar Baliw, Primo Gaming, Extreme Cash, shoutout sa kanila, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown, alam niyo na lahat ng tulong ng suporta, Ulap, Unhinged. Silipin yan, lahat ng mga bagong labas natin, pati na rin mga bagong labas ng Flip Top Official Merch at Flip Top Beer. At sa kanan ko, galing pang Naga, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Cripply. At sa kaliwa naman, Antipolo City represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Husky. Nanalo ng koito si Cripply, pinili niya ba ako na si Husky? Tignan ako minuto dapat, pakinggan natin to. Unang banat, Vuelta Balentong 11, Husky. Yo. Bago ako magsimula, palakpakan nyo muna yung champion. Kampiyon na wala sa list. Nakakahiya naman sa tunay. Hamak lang na finalist. Hanep, di ba? Grabe, magbida. Dati, sombrero lang gustong nakawin. Ngayon, corona na ng iba. Hirap sa dudong na to. Masyadong apurado, umangat. Dapat dito, sinusuplete hanggang maging tostado yung balat. Kaya mo mag-champion sa isa buhay nang di sumasali. Ang bangis. Kung gusto mo ng titulo, matuto ka magbuwis. Gusto mo ng trono, mas bagay. Bars din yun kung gusto mo ng titulo, kailangan mo magbuwis. Kasi, ang idea doon, kailangan, nagbabayad ka ng tax. Pag nagbabayad ka ng tax, ibig sabihin, kumikita ka. At pag kumikita, kaya mo magpundar. At pag kaya magpundar, kaya mo mag-ipon. Yun, pag nakapag-ipon ka, nakapagpundar ka, tapos nagkakabahay ka. Pag nakapagbahay ka, nagkakaroon ka ng
ng sarili mong bahay. Pag nakapagtrabaho ka, meron kang binabayaran mo, magbayad ka ng buwis. Ibig sabihin nun, napakalalim na banat kagad mula kay Husky. Tuloy natin. Ka sa silyang pangkarote. Itatali ka't yung kung gusto mo ng titulo, matuto ka magbuwis. Gusto mo ng trono, mas bagay ka sa silyang pangkarote. Itatali ka't yung puwet mo, sasalpakan ko ng kamote. Sasaksakin ko yung kokote, kaliwat kanan para doble. Tatadyakan, duduraan, babagsakan pa ng adobe. Talagang sisirit, duguan. Huling hirit mo na yan. Kung ipipilit sa maliit, kadagilit, ubusan. Ako'y aso sa eksena, asusenang malaman. Di na kailangan pa ng sili, ako'y mainit sa katawan. Arts. Okay din yung Buhat Vancouver's kasi marami siyang mga multi doon. Pinakita niya naman yung ano niya, yung skills niya sa pagmamultis, you know. At the same time, very creative yung mga ginamit niya ng mga words. Suloy natin. Alam nyo bang pag dumadao yung barko ni Topper, ito yung masugid na taga-sundo. Rekta sa mot-mot dun sa naga. Nagalolo. Favorite character neto, ninja. Nakatambay sa dilim habang ninja-jakol ng tropa. Puta, pati si Boss Arik sa VIP gustong mabudol. Pinanood ng K-drama, puro lalaking umuungol. First time niya sa Maynila, yung poste ng Meralco, ang tagal niyang tinitigan. Okay naman daw sana sa syudad, ang tataas lang ng sampayan. Puta, may dumaan na kotse, napadasal pa ng biglaan. Nabasa niya, safari, yun daw yung service ng simbahan. Tanginang yan. Napanood ko yung spit session. Yung mga banat mo ang tabang. Aking titiktikan, mga wak niyong taktikang pinagyayabang. Yung taktika, titiktikan. So labor ka pa nun. Ang tindi ng improvement, mason na siya ngayon. Tapos offbeat pa yung pasok. Yung mga kalaban daw, mga grabe. Alam nyo kung bakit? Iniwan niyang pumapalakpak na parang nagtatawag ng kalapate. Putang ina, pag nilangoy nyo dagat kong apoy, kayo'y mapapa-ceasefire. Ceasefire? Ano yun? Yun yung dahilan kaya sinuga siya ng mayon. Tapos nilalait pa ni si Kayram na kesyo, mukha daw konduktor sa wish bus. Sa'yo pa mismo nang galing wala kang ang kantang malabas. Ni walang ma-inspira, kaya paano matatawag na pantas? Masyadong bitter sa arangkada yung driver ng partas. Tanginan to, unpredictable baka mo. Anong ibabato mo sa akin? Battle, vlog, negosyo, pagsuot ng hentai kamen, na kung ating susumahin, mas madaming na pala, hindi na babalik sa buhay kung dating walang-wala. Kasi gusto ko na, magandang buhay, hindi lang patagisan ng talino. Kasi ang tunay na mahusay, nasa maayos yung estado, kaya kung ang ending may kondisyon, walang problema sa kapalit. Magbasa ka na lang ng comment, baka panalo ka na ulit. Ang ganda ng ending ni Husky, even though yung huling part bago siya mag-closing ng part na yun medyo hindi lang ganoon tumatama. But other than that, puno naman yung ginawa ni Husky. Very creative, substantial, may mga multis din siya doon, may mga haymaker lang na hindi lang ganoon talaga kalakas yung impact. Pero na-appreciate naman sa mga especially mga mababaw yung kaligayahan. Katulad ko, mababaw din yung kaligayahan ko. Iniwasan ko lang mag-react ng sobra. Tuloy natin. Tignan natin yung gagawin ni Cripply. Finalist daw yung kalaban. Ang lupit na itong ka-rival. Proud na proud kang binadibag ka sa finals. Tapos hindi na ako mason. Hindi na ako mason gago. Tang ina mo, Eagles na ako. Bago ko ibadibag si Husky, mukhang chuchu pa pag-alanganin. Like kung si Enigma, gusto nyong gawin kong hentai kamen. Million views to, boss. Million views to. Kupal ka ba, boss?
May sabi-sabing tinotalk shit mo kung di mo maamin. Ngayon makikita natin kung meron tong sinabi sa akin. Mga putang ina nyo game? Huling laban niya, 5-0, bugbog. Kawawa si Backshit. Nangingilid yung luha habang pumapatak sa black shirt. Iyakin. Aasar-asarin kita. Tumbong mo kulay black belt. Nagpapakita ka ng puwet, kaya pag tinira yan, lakang karapatang mabat hurt. Yung trip mo, ang baho. Yung puwet, tinatago. Di ka pa ba nagtaka nung laban mo last summer? Kakapakita mo ng puwet, puta, nilabang ka ki Acer. Binadibag ka ni Acer, tas akin ka mang lalaban. Kinawawa ka nung kinawawa ko, puta, kawawa ka naman. Vlogger ka pala ng farm? Halata naman, kahit saan ko patig na banda. Kasi yung cellphone mo, Apple, tas yung mukha mo, tol, mangga. Gusto na mama mo, mag-abogado ka. Gusto ng papa mo, magboksingero ka. Nag-aaway na sila kung ano ba yung dapat sa'yo. Puta, farm ka pa rin ng farm, nagka-clash na mama at papa mo. Pero ngayon, content ni Ka-Planet, tungkol sa shabu. Puta pare ko, no hate, kumikita ng patungkol sa shabu, makabagong pusher iyong way, yung farm vlog, naging shabu vlog, pang hypocrisy yung clay, iba na takbo ni Ka-Planet, Mercury retrograde. Pang ina kung si GL nag-spit nun, malakas yung crowd reaction dun. Napanood ko vlog mo tungkol sa bahay nyo. Masasabi ko congrats. Sobrang hirap mo, yung bahay nyo, 50 hollow blocks. Tas astahan papatay. Mukhang mampe-fatality, puta ganun ba level mo? Bago mo ko i-finish him, i-finishing mo muna yung pader nyo. Niyayabang mong may sarili kang bahay. Kala mo ikaw lang pumipera. Paano pag sinabi kong meron akong sarili kong problema? Baka iyabang mong mas malaki yung TF mong sa flip-top na didekwa. Ako, TF ko dito 10k lang. 10k kada 4-bar setup. Tangina, panalo ka na kung pera ang usapan. Pero sa mundo ng asaran, lalamang ka lang sa yaman, di ka lalamang sa yabang. Hindi ikaw kaantas ko, di ako ang kamatch mo. Aagawan ko ng buhay itong husky, itong trip naka-husklo. Ngayon sa dakdakan naka-focus, sasabay ay game over. Parang liga ng Motus sa ganda ng pagka-poster. Isa kang poser, nagdadamit babae pa, stupid ang puta. Tapos feeling undisputed, tingin mo sa'yo boy ka. Dapat sa YouTube ma-remove na yung tulad mo na fake clown. Parang Zaki versus Yang One, si Husky mati-take down. Dapat sa'yo ay mag-switch route. Personal kang lumaro kahit hindi epektibo. Yan ay gawain ko din minsan pero pre may talino. Last line ko ay personal na pwede kang magretiro. Husky yung asawa mo, kamukha ni pistolero. I mean, nakuha ni Cripply yung first round kasi puro direkta yung ginawa niyang atake. I'll be honest, nagbago ng style si Cripply. Tangina. Ang lakas dito ni Cripply. Wala akong makita na pwedeng hindi malayo. Lahat direkta kay Husky, puta. Salbahe, puking ina. Textbook na talaga yun. Na written format na dire-diretsang pangdidis talaga. Napakahusay. Putang ina, bigyan natin ng props. Napakalinis na ginawa ni Cripply. Walang masyadong haymaker dahil di naman talaga minsan kailangan eh. Ang importante, bawat punches mo lumalapag. Talagang direkta, wala nang pasakali, wala nang masyadong maarteng mabulaklak na kemero. Putang ina, inaatake ka na lang, dire-diretso na lang. I mean, ang ganda ng ginawa ni Husky, but fucking Cripply got the upper hand. Tangina, dinire-diretso niya si Husky, putang ina, hindi siya nag-ano rito. Hindi siya nagpabaya, hindi siya nagbigay ng mga kung ano-ano mga keme, talagang inatake niya lahat mula sa farm, mula sa magulang mo, mula sa bahay ninyo, mula personal na buhay mo talaga. Hindi siya nagtipid.
binastos ka talaga diretsa. Kumbaga ako nag-uusap kayo, binabastos ka talaga niya habang ikaw nagpapaganda ka pa ng kung ano-ano, nagbibring ka pa ng kung ano-ano. Ito si Husky, ay si Cripply, tinira ka talaga ng diretso. Nakuha ni Cripply ang first round para sa akin. Di lang siya basta madinis, pero direktang atake. Textbook pang didis talaga. Tingnan natin yung gagawin ni Husky. Kamukha daw ni pistolero. Tangina naman. Pulis yung tatay niya. Anong nangyari ba kay Cripply? Bakit putang ganun kalaki yung niya, binago niya sa estilo niya. Alam ko kasi yung estilo ni Cripply, magsasabi ng ganito, biglang magbabago ng ganito. Alam ko yung style niya Parang lagi siyang naghahanap ng crowd reaction, pero dito, tinanggal niya yung idea, putang wala nang crowd reaction. Baka kahit hindi kayo mag-react, ang kaharap ko ngayon yung dudurugin ko, parang ganun. Parang para sa kanya, bonus lang yung crowd dito, wala na siyang pakialam. Asa ay naatake ka niya. Ang laking nun, ang laking risk ang ginawa ni Cripply. Tuloy natin. Baka bariling ka niya. Tangina na ito, tungkol sa puwet, nakakalibang. Pag eto, tinira ko sa puwet, manakang-nakang sa kangkang, pagapang-gapang sa pangpang. Putang inan to. Okay. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung ilong mong parang snorkel. Ganto itsura ng takip na nilalagay sa doorbell. Lakas laitin, ilong ni Acer. Sargo din naman sa'yo. Nung elementary si Cripply, yan yung panira niya ng sago. Okay. Pag wala daw siyang salamin, kamukha niya daw si Abra. Mas gwapo ka doon, mamen, pag hinambalos kita ng kapra. Ba't di ka manalamin, ginoong plus, segunda. At dahil kalbo ka na rin, mukha siyang hip-hop na boy abunda. Tayo na. Grabe yung gimmick. Talagang nakakawili. Pinaalala mo lang sa tao yung dating bold ni Wally. Ang ina nito, Tupac Shakur. Baka Tulak Shakur. Gagi. Nagsigawan tuloy yung tao, kala nila ikaw si Manggi. Mukha kang pambato ng tarima pag naiinip si Wardel. Ang boto ng mga hurado para kay Cripply, 511. Puta. Nawala si Husky, hindi niya matatago yan, pero sa tingin ko, nagpe-freestyle na lang si Husky. Nakalimutan niya yung mga banat niya. Gago, gangster na gangster. Kahit kanino, sasabay. Talagang patay pag naagawan, nasingitan sa ayuda ng barangay. Tangina nito, ayaw niya sa angle na galing sa lumang battle. Kunwari, nahahassle, isa ka rin sa boy recycle. 2018 versus Romano, sabi niya, para kang archaeologist kasi hukay ka ng hukay ng nakaraan. 2022 versus K-Ram, para kang toxic na karelasyon. Panay po na mo sa nakaraan. O ito, latest versus Bruce. Talagang uungkating ko nakaraan mo. Ako ay toxic na nobyo. Uy, tangina. Pasampal nga. Ano yun? Lyric sa museum, di naluluma. Hanap ka ng hanap na mga bagong naiisip. Di mo naisip, pati ikaw wala nang bagong naiisip. Tangina, pati yung asawa at anak ni Fruz, ginawa ng issue na sanghusay. Sobrang lupet yung mga tao, di nag-react sa sobrang umay. Tangina, naramdaman niyang wa-effect, umadlib na lang ng agay-agay. Natalo yung lintik, dinaan na lang sa tagay-tagay. Tangina, eto na ba yung may diploma, diskarte, at backer sa company? Ang yabang naman ni Dudong na may provincial salary. Tangina, natupad na yung fantasy, dinaitlog na isang dasen, pan-Disney na yung ulam kasi nga palaging frozen. Tangina, tapos magdadrama. Sanay na akong natatalo sa di malamang dahilan. Yun nga yung dahilan. Wala ka kasing alam. Nagpaliwanag naman yung hurado. Politiko ka ba? Magnanakaw ka na nga, gusto mo iboto pa? Nominado kasi sa top tier.
Kaya feeling star na to si Gago. Pampalubag loob lang yon, balat sibuyas kasi masyado. Ginamit na lang yung troll para gawin yung liking contest. Master of crowd control pero sa winning laging hopeless. Kaya eto na, yung eksena. Kahit malinaw na bugbog, yung cornic na ihinain, magiging binatog. Tangina, magiging binatog. May iyakin. Ba't nawawala-wala si Husky? Nakalimutan niya ba yung ano niya? Kinabahan siguro siya o nabully siya. Try natin. Na po ulit, nasaradar na sagap. At eto yun si Cripply, masahol pa sa break up. Kaya tara na mga Diyos, kauna. Sumakay sa torrent, pero kaya pa ng all gods na sumabay sa comment. Okay yung ginagawa ni Husky pero nag-stutter siya dun eh. Tapos may pahinto-hinto siyang part. Nakakawala ng charisma yun, nakakawala ng spell, nakakawala ng ng momentum talaga. Pero I'm glad iba rin talaga sa iba yung naka-live ka at napapanood ko ngayon. So, hindi ko alam kung napapansin niyo ng mga tao pero sa akin nakikita ko dito talaga na napuputol yung energy ni Husky. Hindi ko alam kung bakit. Tuloy natin. Ang lupet ng banat mo. Nakakaputrages. Putang inan to, kalbo ka daw Kuya Kebs. Boy Abunda. Ako daw si Boy Abunda, sabi niya itong nonchalant. Meron akong tanong sa'yo, sex or chocolate? Tennis o penis? O Dennis? Tapos ako si Mangi, tang inatol ang lame mo. Putang ina mo, okay na maging Mangi kaysa naman maging Mango. Tang ina, no? Nagkwentuhan kami nito ni Husky tungkol sa dream match na pandarag. Tang inan to, dream match niya daw, Carlito versus Sayad. Nakakapagpabagabag. Sa utak mo walang sang-ayon, pero mapakarlito, manusayad, putang ina mo, tarasaon. Siya si Jerry Yim, komedyante sa entablado, sa jokes, grabe siya tumiming. Pero weirdo pagdating sa backstage, kala mo miyembro ng uprising. Kung topic ng 3GS, puro tae, sa uprising, puro babae. At least tropahan nila buo, ikaw kakahanap mo ng anggulo kaya ka naging pamanggulo. Pansin nyo, laging may hawak na kamera, dokumentado kaganapan. Binibidyohan lahat ng MC'ng kanyang madaanan. Pag nag-trending, tuwang-tuwa, sobrang laki na karangalan. Gusto ko lang ipaalalang, content mo lang napag-usapan, di ka kasali sa usapan. Gusto mo mag-viral? Yung tito mong tulog, tanggalan mo ng spinal. Nagkalat ka nung laban mo kay Shaboy sa Motos. Mas kilala ka doon ng MC, tas di mo pinaghandaan lintik. Dahil doon mababa views ng battle nyo, dapat sa'yo ay mabigti. Di mo tinulungan yung taong mas maispatan ng matindi. Galing ka ng kamay nilaan, pero kamay nilaan mo ba hindi? Sarili mo, i-blame mo. Karir mo din nag-take off. Usapang takbo ng karera, ako'y malayo, Saint Bolt, iwan ka. Game mode ako, what inhumane to. Pag nagdikta sa crowd, labas pagka Saddam Hussein ko. Di malabong mag-suicide na mala Kurt Cobain to. Kada battle bars, jokes yung nire-release ko. Habang ito, adik na bading. Taragis, no? Deo, tsaka JD. Minimix mo. Wow! Deo, tsaka JD. Minimix mo. Nung laban na ito ni Pistolero, may rebat to, ganto. Tinitira pa yung pagbablog ko. At least ako malawak lupain, ikaw hanggang batok lang mo. Hanggang batok lang mo. Kakasabo mo yan, dapat matok hang to. Pag nakasabo si Husky, yung trip nito pang retard. O order ng chicken fillet, tapos magre-request ng leg part. Pag nakakabataktot ka manyakan iniinda. Pag pinapaltan mo daya pero anak mo, puta nalilibugan ka.
Nagising lahat yung gigil ko. Lana ako sa katinuan. Malin sa bagong gising ka, patol nakipagbiruan ako'y di mo mauutakan, di mapredict bara kung makulay ako'y di mo mahuhulaan. Parang premyo ngayong isa buhay. Diretso ka sa hukay, sa estilo mo'y hindi ako natatakot. Buang sad truth, na kahit gaano kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka, ibang tao'y hakot ko dyan, habang ikaw parang wangud, kasi ikaw ay tumatak sa pambabatok lang mo. Tangina, wag feeling maskulado. Porque binubuhat mo sako-sako. Magkaiba tayo ng trabaho. Sino tinatakot mo, aso? Hinahakot mo lang simento, ako hinahakot ko tao. Guys, I'm sorry pero nakuha na naman ni Cripply yung second round. Putang na landslide si Husky. I'm hoping na makakuha si Husky ng pero dahil nag-i-stutter siya, pahinto-hinto siya, nawala yung charisma niya. Hindi lang yung charisma kundi yung energy doon sa laban niya. Napuputol yung momentum niya, guys. At si Cripply, textbook na naman ng first round niya. Banat siya ng banat talaga. Di kailangan na haymaker, basta puro punchline. Tangina. Anong nangyari kay Cripply? Nag-super saiyan siya dito. Kasi may mga artist din kasi talaga na nagre-rely sa mga haymaker eh. Parang basta may masabi silang engrande na wow, ang galing. Pero dito hindi. Yun na talaga ni Cripply, puta. Gagaspang kita, talagang ganda ng ginawa niya, lalo na yung tungkol sa anak mo, maganda yun, very defined ng bagay na malakas si Cripply ngayon tangina niya. Kung ganyan yung ginawa niya kay M-Side, siguro pwede pa siyang manalo na. Ganda ng mga banat niya dito. Pwedeng pag-aralan yung mga ginagawa dito ni Cripply. Suriin, tingnan yung bawat paano yung pag-atake niya. Laki ng improvement. Puta! Linis. May sinasabi pa to, bastos ang puta! Nalilibugan daw ako sa anak ko. Hindi niya alam, naglalaro lang kami ng asawa ko. Anak ko siya, tapos tatay ako, ganon, siya yung baby ko. Tapos yung labang ko kay Shaboy, pinupuna mo pa. Ang tawag doon, tutorial kung paano maging tanga. Pinanood mo, di ba? O, tanga ka. Putang ina na ito. Maganda yun Pansin nyo ba to? Yung kilos na ito? Pag bumibitaw, gaganto. As gaganon. Kasi inom ng tubig. Nahihirapan ka na ba? Baka kailangan mo ng lubid. Siya si Cripply. Ang pagbabalik ng walang naghahanap. Wala kaming pake kahit hindi ka na mag-rap. Kasi yung dulot mong saya, parang puta sa lansangan. Iba't iba estilo, talagang sulit yung bakbakan. Pagkatapos putukan, agad mo nang babayaran. Sa rumbanggi sa higdaan, agad na lang kakalimutan. Tanga na, kasi ang kulit. Yung mga bago, amateur na daw ulit. Ang masakit, baka kabado, kasi meron na siyang kapalit. Biglang litaw, mag-aangas. Kala mo siya pioneer. Just stay humble and remember, get the fucking out of here. Kung usapang hip-hop lang, baka malula ka sa hawak. Sarili mo na lang, di pa makuhang mapalawak. Tayo na, buong Rizal may unity. Talagang Nakaka-disappoint talaga yung ginagawa ni Husky. Maganda na sana yan. Kailangan niya lang talaga malinis na performance. Pag palaging paputol-putol ng gano'n, nakaka-disappoint, guys. Tignan mo. Baka malula ka sa hawak. Sarili mo na lang, di pa makuhang mapalawak. Tayo na, buong Rizal may unity. Sayang. Talagang panis ka sa akin, tol. Pinaka-movement nila sa Bicol kapag lumilindol. Ang lamang ka daw sa rap skills. Puta, san banda? Nung nalaman kong ikaw kalaban, di na ako nataranta. Rapper ka ba talaga? Mararanasan mo sa lanta. Kung gusto mo, pagtapos neto, tirahan tayo sa kanta. Ang gusto mo,
ng bars galing sa farm. Maiinis, malulumbay. Ako yung kupal na kapitbahay, sa'yo yung puno ng malunggay. Bawat anggulo may bale habang yung dahon hinahakot. Pag sinabi mong tama na, ang ina mo, madamot! Ang ina, mix emotion. Jokes tsaka bars, pinag-compact. Lahat tayo dito may bilang. Depende kung kumontak. Ang ina, kahit na ipagsigawan, kung mahina naman yung linya, putol-putol kakarnihin, parang longganisa. Puta, longganisa ang labo no? Wala na naman si Husky. Naman yan, Husky. Kakadisappoint po siya. Nabisi na kasi si Husky sa ano niya, siguro pagbablog niya. Iba na yata yung career ni Husky. Mahirap din kasi talaga maging rapper, guys. I'll be honest, mahirap din talaga. Kasi hindi naman sila pwedeng maghintay lang ng laban. Kaya napapansin ko karamihan ng mga rapper nagre-reaction, nagbablog. Karapatan nila yan kasi guys, may followers na sila. Ang hirap din talaga guys, especially pag diyan ka lang nagre-rely. May mga artist talaga sa flip top na may sariling trabaho talaga. Yun okay pa yun. Pero may mga artist na dyan na lang talaga nagre-rely sa pag-rap. Tapos minsanan lang sa isang taon, 2, 3 lang, 'di ba? Kailangan mo masustentuhan yung pamilya mo. 'Di ba? Kailangan mo rin kumita buwan-buwan, panggas, pangkain sa pamilya, araw-araw. Hindi kaya lahat i-provide ng flip top 'yun eh. Tapos gagawa ka ng kanta. Paano kaya 'yun? Kailangan mo talaga meron kang business. Kailangan mo rin talaga may sarili kang trabaho. Importante talaga yun, guys. Kaya naiintindihan ko kung nabibisi yung ibang mga artist sa kung ano ng mga bagay tulad ng pagbablog nila, paggagawa ng kung ano. Kasi karapatan nila yun, guys, para kahit paano mag-grow sila bilang isang individual. Especially, kailangan talagang hindi kayo maasa sa flip top. Marami kasi mga artist ngayon na sumikat dahil sa flip top, but at the same time, kahit sikat na sila, wala silang naipundar sa sarili nila. Yun yung pinakamasakit, di ba? Na bilang isang artist, kailangan na maipundar kayo. Kasi hindi habang buhay talaga, aabangan kayo ng tao, especially pag nagkamali kayo, wala na, sayang. I mean, si Husky, I'm not taking anything away. Magaling talaga si Husky, pero dito nagpuputol-putol yung performance niya. At iyon lang naman yung naka-apekto para manalo siya sa akin. Yun. Sa mata ko, para manalo siya. Yun lang yung problema talaga. Other than that, ang linis ng ginawa niya, Cripply, sunod-sunod ang punchline. But this time, ang dami talagang putol-putol na ni Husky. Sa tingin ko, at yun din siguro may kita ng mga judge. Don't get me wrong, hindi pa natin alam, pero posible. Tuloy natin. Connection. Malabo. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Yun o! Fake joke! Fake joke pala yun. Tuloy natin. Pero kasi nangyayari na kanina pa eh. So, di ba? Tangina. Putol-putol kakarnihin. Parang longganisa. Puta, longganisa ang labo no? Wala kasing connection. Malabo. Very risky. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Putang ina, yun o! Fake joke! Gusto mo ng tunay? Baka sakaling kita. May gumawa na ba nun? Baka pwedeng rekomenda. Tangina kasi, sabi niya ng labo niya kay Range, pinufood trip niya daw kawayan. Kaya pala galit sa'yo lolo mo, kinain mo yung higaan. Tangina na ito. Alam ko, taga Bicol ka. Mahaba yung biniyahe mo. Pero hindi ka mala Eminem sa 8 miles. Tindigan pa lang mukha kang tatay na magtatiles. Okay na mamasong ka, di ba? Ang na ito, pag sinibak ko to, magmumukha tong wastong panggatong na pampalutong ng pritong hitong pitong patong dugtong kwentong imbentong pangbuelta balentong kotong sa utong na may ketong peace Kuya Kebs pendong. O di ba? May multi, kaso walang kwenta. May bars ako, parang Yamashita, walang makakita. Time.
Tangina mo, ang dami mong stumble. Gago ka husky, chupa. Hindi ko lang kinain yung higaan, pati yung nakahiga. Nag-hiring construction company ni Husky. Kasi dumadami kanyang utos. Tanginan to, inaaya si Lipra mag-apply na taga-buhos. Hiring din daw, elektrika. Sayang si Husky. Hopefully magbalik si Husky. I mean, napanood ko na yung mga laban ni Husky. Maganda talaga eh. Na-busy lang talaga. And sayang. Kaya sinusulit niya yung moment. Pinapa-apply niya si GL. Taga-check daw ng current. Inaaya niya din si EJ Power. Taga-simento ng hagdanan. Baka tadyakan ka nun sa unang beses niyang pagsalang. Pag si Righteous One yung nag-apply, kunin mo na damuho para pag sa lupa, laway niya tumulo, yung kumpanya mo gumuho. May post to sa Facebook, gusto niya lang daw magka-COE, pero siya'y naging CEO. Rich kid. Well off. Maniniwala na sana ako, kaso pader nyo nakaka-turn off. Bago ka mag-construct ng barat, matalinghagang parirala, tangina mo, ayusin mo muna yung palitada. COE, CEO. Nag-apply to maging doktor. Unang pasyente niya hindi na tinitigasan na lolo. Para tumigas yung titi, niresitahan niya ng simento. May babaeng ayaw mabuntis. Ang operasyon niyang binigay, para hindi mabuntis, binelding niya yung puday. Tangina construction, to doktor. Kanina pa kita tinatrabaho gamit lamang salita. Cross-job reference na para kang kinanan kaliwa. Pero mas akma pa rin sa akin yung ganong trabaho, animal. Kasi pagtapos ko mag-construct, diretso ka sa ospital. Magandang rhyme scheme yun, no? Gumamit siya ng construction papuntang ospital. Kasi cross-job reference, cross-job, yung job, suntok, kanan, kaliwa. Pero at the same time, pagkatapos niya na mag-construct ng linya niya, diretso mo sa hospital. Construction, nakaakibat pa rin sa... Well played, Cripply, well played. Nabaril si Husky dun. Ang gandang rhyme scheme nun. At hindi pa lumalayo, nandoon mismo sa loob ng idea na yan. Very well structured, very technical yung ginawa ni Cripply. Di ba ganto mga flow nyo, basta lang makapahype? Nag-shadow boxing ka pa dati, tumatamblin pasaway. Ang nakakatawalan doon sa bara mo na light. Ang inang flow yan, nag-shadow boxing ka pero ikaw anino ni Tyke. Puta panis ka sa akin sa live kahit replay. Pabobo malabok ang makasabay. Lalong ako ito modo bihira mag-flow pero iba yung tono ka. Ingka buway ako'y malakomodo kaya siguradong di madedetect ng soko. Sige sumalubong ka na malaman mo para ka na sumagalpak sa track. Ngayon para nilalamon kita gamit makalumang yung estilo lang sa rap. Mga nakakahikab lahat na niyan silat. Kaharap mo ramatrat sa gad. Kaya di lang 5-0 kitilito si Iho. Rekta bababa digbag. Skills. Hiring ba yung chakra? At alam kong sa PSP gusto mong humilera, yan ay balita kong nasagap. Para umabante yung karera, kikiram ka, nagpapalakad. Di kasi nasali dahil alam ni Gasol iyong balak na nagpapalapad ka ng papel para papel mo ay lumapad. Wala ka kasing hatak, kaya sa PSP hindi masingit. 3 beses nila akong kinausap, ginusto ko lang manahimik. Kayang-kaya ko dun umapak, sadyang di ko lang pinipili. Baka kasi mag-t-shirt ulit si Arik na tunay lang mananatili. Sarap yan. Pero kung gusto mong bumatel, dun Husky, ay walang masama. Sampalang sa mukha mong isang oo ko lang, kaya ko yung magawa. Kaso pagmamahal ko sa flip top ay tunay. Seryoso bawat iduga. Ay, seryoso bawat kataga. Tangina mo. Pagmamahal sa flip top ay tunay. Seryoso bawat idura. Minsan na lang ako magseryoso, puta saka pa nawala. Di ako nagpabaya. Mali ka nang nakasabayan, aking cadence nawala. Kaya nangapa, huling laban, ikay brainless. Kung tingin mong palyado na ako kada salang, ako ay stainless, hindi ako kinakalawang.
Isa kang cancer, pabibo lang. Dapat dito, makimo yan. Magpapatalo lang ako kapag si Kuya Kebs nag-imo punks. Karat kay Kuya Kebs. Landslide na to guys. First and second round, panalo na si Cripply. Yung third round, bonus na lang yun guys. Out of respect na rin kay Husky. May mga punchline naman si Husky na okay. Yung momentum lang talaga nakasira. Kaya alam ko si Husky nanonood sa akin to eh. Husky, hindi masama yung gawa mo. Kaso nga lang talaga, yun lang talaga. Nag-stumble ka nga lang matagal. Pero may laban ka talaga, I'll be honest. Sobra. Maganda lang yung pinakita ni Cripply. Very outstanding. Napakalinis. Sunod-sunod na punchline. Walang masyadong buhat bangko. Talagang lahat atake. Tangin nag-super saiyan si Cripply rito. Di mo masilipan eh. Wala nga wow factor pero shit. Pasok. Lahat pasok talaga kay Husky. Pasok lahat kay Husky. Walang tolerance. Zero tolerance. Tangin yan. Tuloy natin. Landslide. Welcome ulit ng 11. Cripply vs. Husky. Mag-i-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Sobrang linis, sobrang lino. Nakita yung difference ng style ng dalawa. Nakita yung advantage ni Cripply laban kay Husky. Nakita kung paano pumunchline ng malinaw, maayos. Nakita. Tanginang yan. Pakahusay. Big props doon para kay Cripply. I mean, hindi tayo nang usukan, hindi tayo nabayal dahil walang talagang haymaker. Pero gano'n nangyayari pag sunod-sunod yung punchline. Solid yung laban na yun. Sobra. Ang boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Cripply. Napakalino nun. Yun pala guys, no? So, Cripply, first and second round, di na yun guys. Kasi yun lang problema talaga ni Husky. Ganun pa man, napakahusay ng ginawa ni Cripply. I like this brand new Cripply na nakikita ko. Kasi, I mean, wala akong makitang butas. Wala akong nakita. Hindi ko nasilipan si Cripply kahit isa. Kahit anong wala. Pakalinis ang puta. Parang akala mo nag-practice ng 1 taon. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Sana nagustuhan yung reaction video natin. Di tayo masyado nakapag-react. Pero kay Husky, meron naman tayo na sabi kahit pa paano. Ganun pa man, maraming salamat guys. Sana magkaroon pa ng laban si Husky at nang sa ganun ganahan siya. At bumalik siya palagi. At si Cripply din, ganun pa man. Maraming salamat guys. Sana makapag-subscribe kayo. Like nyo yung video, share ninyo. Kung nagustuhan nyo yun guys, kayo nang bahala. Tulungan nyo na lang ako na maiangat yung channel natin. Kung nagustuhan nyo. Maraming salamat guys. Ganun nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo. Mga tao nakapaligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog Pro. Ingat kayong lahat dyan. Bibigyan ko to ng 10 dahil napakaganda. Shoutout kay Enigma, shoutout sa Flip Top. Peace out.